mismong kongreso na nangungurakot sa atin, ibinibigay ang pondo sa DPWH, sa ghost project naman. Kaya para magbigay din ng kanyang panaya, na kanyang ng support police, ang ginectus na KLP, wala iba si Kapaeng. Tunay na kung makasalupa. Isang mainit na pagbati at mapagpalayang araw sa inyong lahat. Narito tayo ngayon para mariinis ko ang ating mariing pagkondina at pagtutol sa kung paano kinukurakot ang pera ng bayan at hindi nakaliligtas dito ang para pondong kinakailangan para sana sa tunay na pag-unlad ng sektor ng agrikultura at sektor ng ating ekonomiya. Pero iba ang prioridad ng rehimeng U.S. Marcos Jr. Ang prioridad pa rin ay ang pagbabayad ng utang sa mga dayuhan at mga lokal na bangko at institusyon maging sa lokal na sa loob ng ating bansa. Para sa taong ito, para sa pagbabayad lamang ng interes ng utang, 845 billion pesos ang nakalaan. At gayon din, mahigit 8 bilyong piso na naman ang kalaan para sa pambayad ng interes ng utang para sa susunod na taon, fiscal year 2026. Fiscal year 2026. Para sa farm to market road, para sa susunod na taon, meron ngayong nakalaan at ngayon ay nakasalang sa hearing at briefing yung panukalang budget ng Department of Agriculture. Kano ang hinihingi para sa farm to market road? 16 billion pesos. Sa ngayong taon, 2025, merong budget na 31 billion pesos para sa farm to market road. Ang nagpapatupad, ang nagbe-verify niya, nag-identify, nagbabalidate ay ang Department of Agriculture. Pero sino ang implementing agency? Sino ang nag-i-implementa ng farm to market roads? Bantog na ngayon ang ahensyang Department of Public Works and Highways. Sila po ang implementing agency. At nung nakaraang taon, 2024, 31 billion pesos ang inilaan para sa farm to market roads. Kaya kung gayon, higit kanino man ang masang magbubuki, ang masang magkasaka, ang nasa higit na posisyon para magtanong, paano ginamit ang 54 billion pesos na nakalaan para sa farm to market roads na naluloob ng 2 taon, 2024 at ngayong 2025. Hihingi na naman ang DA ng 16 billion pesos para sa farm to market roads para sa susunod na taong 2020. Ngayon, merong 250.8 billion pesos sa panukalang pambansang budget para sa taong 2026 para sa flood control projects. O tawag nila dyan, flood mitigation program o flood management program. 250.8 billion pesos. Almost 260 billion pesos. Eh ngayon, ngayong taon ito, meron pang 350 billion pesos na hindi nagagamit o nagagalaw para sa flood control projects. Ngayon, kaya sabi natin, tigil muna ang pagpapatupad ng mga flood control projects na yan at panagutin ang mga dapat panagutin, ikulong ang dapat ikulong at ibalik sa taong bayan ang pera na kinurakot ng mga tiwaling opisyal ng DPWH o ng gobyerno at mga sangkot ng kontraktor o mga kumpanya, construction companies. Kailangan po usapin ito ng katarungan para sa mga mamamayan, lalong-lalo na sa ating para sa atin na mga magsasaka.
Kaya po, sa 6.7 billion pesos kalukalang budget para sa susunod na taon, 128 billion pesos ang inihingi ng Department of Agriculture. Bagaman yan ay napakaliit na porsyento kung ihahandi doon sa percentage share niya sa kabuuang budget, hinihinging budget na nandun sa NEP o National Expenditure Program na 6.7 plus trillion pesos. Kaya nga, mga kasama, kung sabi ni Bongbong Marcos, hindi na muna bibigyan ng 250.8 billion pesos ang DPWH para sa flood control project sa susunod na taon. Kaya bantayan natin saan i-realign yung 250.8 o pwede sabihin natin almost 260 billion pesos. Saan i-realign ng remeno ng gobyerno Marcos Jr. ang nasa ating pondo. No? Kaya bantayan po natin. Ano ba magagawa ng 260 billion pesos kung sa magsasakayan? Alam niyo mga kasama, mga kapwa magsasaka, kung bibigyan ng production subsidy sa produksyon, ang 4.8 million hektarya ng lupang tinataniman at pinag-aanihan ng palay ng 50,000 pesos, 52,000 pesos, yung 460 billion, sobra-sobra pa. Kung yung 2.8 million natin mga magsasaka sa palayan, nagtatanim at nag-aani ng palay, 2.8 million, kung pagkakalooban ng 50,000 pesos na production subsidy, halos 150 billion pesos lang. Kaya kung 250 o 260 billion yan, may matitira pang 100 billion pesos. Kaya kayang-kaya, kung i-realign yung 250 o 260 billion pesos para sa production subsidy at dagdag sa pondo para sa pamimili ng palay ng National Food Authority, yung 250 o 260 billion pesos. Kaya bantayan po natin. Kasi sabi ni Bongbong Marcos, hindi na muna bibigyan ng 250 billion ang DPWH para sa flood control project sa susunod na taon. Dahil meron pang hindi nagagastos na 350 billion pesos. Kailangan din po natin bantayan kung paano gagamitin ang 350 billion pesos. Kaya po, hindi dito nagwawakas ang ating mga pagkilos, protesta at pagkuntinan sa nagaganap na talamak na korupsyon at tiwalian, dinadambong ang pera ng bayan na dapat mailaan sa tunay ng pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura, sektor ng ekonomiya, sa kalusugan, sa edukasyon, sa pabahay, at iba pang mga economic and social services. Dapat po, tuloy-tuloy lang po ang ating pagkilos. At sa 19 po, September 19, naman, alam natin, nabalitaan natin, nagwawakong naman ang mga estudyante ng Bulacan State University, ang puso sa Bulacan. Pupuntahan din nila ang tanggapan ng Department of Public Works and Highways para magrehistro ng kanilang protesta at pagkontrol. At sila din daw po ay sasama sa Agente 1 ng buwan kasalukuyan kung saan magkakaroon ng inaasahan natin mas malawak, mas malakas, mas malaki na pagkilos sa Agente 1 ng buwan kasalukuyan para iniiso natin ang ating mga lehitimo at nakatarungang mga panawagan.